Meron daw pong napakahalagang kagamitan si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay Casey Concepcion na bigla na lamang naglaho. Let's go! Alam po namin na hanggang ngayon marami pa rin sa inyo ang nagtatanungan, ano ba talaga ang matinding hidwaan na namamagitan sa mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion? Ikaw ba meron kang mga nalalamang iba pang dahilan kung bakit? Di ba lagi ko nga tinatanong sa'yo, nanay, na sabi ko, may malalim at malalim na usapin itong mag-ina ito, kaya on and off ang kanilang galit, di ba? Totoo yan. Di ba ganun din ang nasa isip mo? Hindi ba, sabi sa isip ko nga, sabi ko ba't hindi matapos-tapos tong issue na ito? Oo. Ano kaya ang pinagmulan nito? Oo. Alam niyo po, mga kachika, alam niyo naman po ang mga issue tungkol sa mga personalidad ay lumilipad sa hangin. Nasasalo namin yan, yung mga sources na nagkukwento tungkol sa ilan lamang po itong babanggitin namin na pinag-ugatan ng matinding sigalot na mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Meron po kaming source na nagkwento na meron daw pong napakahalagang kagamitan si Sharon Cuneta na ipinagkatiwala kay Casey Concepcion na bigla na lamang naglaho. Naglaho. Nung hinahanap na ni Sharon, hindi maibigay ni Casey. Ang dahilan, hindi ko alam kung sadya o talagang nagipit lang na isanla ni Casey nang walang pahintulot sa megastar. Ay, Ayan na. Yun yun. May ganyang kwento. Si Sharon pa naman kung magmahal sa mga gamit niya, no? Ay, Pati oo. mga libro niya, iniingatan niya talaga Oo. yan, lahat. At saka nakita mo itong kwentong ito, maaari. Kasi hindi naman manggagaling ito pwedeng sa kanyang ina, sa ano kay Sharon, para sa kanyang di ba? Para wasakin. Para wasakin. Parang, Oo. di ba? Parang Oo. isipin natin nga, ay naku. Merong mga taong malalapit sa kanila noon na siguro nga ngayon ay hindi na nila kasama na nakakaalam po ng malalalim na kwentong ito. At yung tungkol kay dating Senador Kiko Pangilinan at sa boyfriend ni Casey na si Mike Woodridge. Meron pong umikot na kwento na kumontra daw po si Senador Kiko kay Mike kaya nagkaroon sila ng hidwaan ni Casey Concepcion. May ganon, may Diba? ganon. Yung pinagpipistahan May niya, mga ganong diba? chika. Oo. Ayon po sa aming mga mapagkakatiwalaang sources, wala raw pong pakialam ang dating senador sa relasyon ni Casey at ni Mike. Hindi po niya yan pinakikialaman. Hinahayaan daw po niya na si Sharon ang magsalita lamang tungkol sa pakikipagrelasyon ni Casey. Na tama naman yun. Oo. Kasi sila yung mag-biological na magkadugo. Magkadugo Oo. talaga. Kaya ilabas po natin ngayon sa pagkakataong ito si dating Senador Kiko Pangilinan dahil wala po siya sa issue kung tutuusin. Ang ayon po sa aming source ay sa isang paghaharap ni na dating Senador, tapos si Mega, si Mike at saka si Casey, nagsalita po si Sharon nang wala namang mali siya. Na-trigger po si Casey Concepcion. At doon sa harapan na yon nagkaroon ng pagkakasagutan ang mag-ina. Oy. Napakalalim, Hindi, no? hindi natin nabalitaan yan. Walang kumalat yan. Ngayon lang natin naraman Oo. yan. At alam ito ni Sharon, alam din ni Casey, at ng iba pa pong mga tao na nandoon sa harapan nang magkaroon ng pagpapalitan ng madidiin na salita ang mag-ina. Kaya dito natin makikita na si Sharon, sa pinakamahabang panahon, lagi na lang nasisisi tungkol kay Casey. Nahuhusgahan. Hinuhusgahan. Correct. Pero marami po pala tayong nakataob na kwentong hindi natin alam. Katulad na lamang po yung napakahalagang kagamitan ni Sharon na talaga namang bago na bayaran at naibalik ni Casey ay tumagal ng mahabang panahon. May natatanong ako sa sabi ni Sharon na kung alam nyo lang, wala kasi kayong alam. Hindi nyo Ay, alam. Di ba lagi na sinasabi yun? oo, Wala oo. kayong alam. Oo. Yun. Hindi nyo alam ang mga kwento tungkol sa amin dahil hindi naman namin kayo kasama. Tama. Kulang na nga lang sabihin niya na hindi naman namin kayo kasama ng 24 oras araw-araw. Yes. May mga nagaganap na hindi ninyo alam na sa aming mag-ina lang nakapagitan. Wala tayo narinig na gano'n, di ba? Kaya ngayon po, alam namin magkakaroon po ng mga reaksyon tungkol sa kwentong ito, pero ako nung marinig ko ang mga kwentong ito, parang naawa naman ako kay Megastar. Oo. No? Kasi lagi siyang nahuhusgahan. Kesyo ganito siya, kesyo ganito siya. So, ito na ngayon. Na laging ang panghusga sa kanya, bakit yung mga anak mo kay Kiko Pangilinan, mahal na mahal mo, binibigyan mo ng atensyon, ba't yung unang anak mo na sinatawag mo prinsesa mo, hindi mo binibigyan ng pagkakataong magkalapit kayo? Heto po, isa lamang po ito. Marami pa po kaming alam, pero hindi po namin pag-iisahin ang bagsak ng mga kwento para sa inyo. Basta isang araw, kapag nagkaroon tayo ng mga reaksyon, ilalabas din po namin yun. Yun. At least ito, Diba? binuksan na natin. Naku. Ayan. At least malalaman na, no? Namin na sa kabuuan ng programang ito ay naghihintay kayo ng aming reaksyon tungkol po sa kasong libelo na isinampa ni Bea Alonzo laban sa aming tatlo, laban kay OG Diaz at sa kanyang iba pang mga kasama. Siyempre po, naghahanap kayo ng aming reaksyon. Pero bago po ang lahat, nais po muna namin kayong imbitahan sa isang masayang nakaraan. Kami po ay hindi nanunumbat, lalong hindi po kami nagpapasukli. Ito po ay ginawa namin ng mula sa puso, pero ito po ay sagot namin sa opisyal na pahayag ng kampo ni Bea Alonzo na ang SNN daw po at ang programa ni OG Diaz ay para bang sinadya lamang o dinisenyo para sirain at wasakin ang imahe po ni Bea Alonzo ng matagal ng panahon. Balikan po natin ang mga eksenang ito.
Ako wala ako nakikitang mali sa mukha ni Bea Alonzo. Para nga sa akin, sa edad niya ngayon, sa kanyang mga kasabayan, parang ang tingin ko nga sa kanya, napakagaling niyang mag-alaga ng kanyang itsura at kanyang katawan. Isipin mo, may 34 na ganyan kaganda. At saka kahangaan mo talaga, masino. Yun ang pinaka-importante. Sa kabuhayan. Sa kabuhayan, masino lahat. Alam mo yung Beati Farm, iba yung kasiyahan ko habang pinapanood ko yung mga naipupuntan ni Bea Alonzo. Ibig sabihin, yung mga kinita niya, pinagpuyatan, pinagpaguran, itinabi niya yan. Pinagsama-sama hanggang sa makabili siya ang makabuluhan na propiedad. Pero alam mo na yung mga nalalait kay Bea, itigil niya yan. Kasi yung mga nalalait na yan, parang wala lang magawa. Alam sa ginagawa niya, lalong paganda ng paganda si Bea. Hindi, tsaka nakakatuwa siya. Kahit pag sinasagot niya yung mga bashers, meron siyang puwang sa puso niya para unawain. At para sa kanya, may napupulot daw siyang leksyon. Totoo naman. At saka, yung mga pelikulang ginagawa ni Bea Alonzo, lalo nung panahon nila ni John Lloyd Ay, Cruz. sobra. Sus, panalong Gusto ko yan, Ate Christy. So, eto na nga po ang kwento. Ano ang kwento, Ako Ate saludo Christy? ko kay Bea Alonzo. Napakahusay niyang humawak ng kanyang pananalapi. The best. Yung kanyang Beati firma. Yun lang, napakalaking propiedad na para ipundar niya sa Zambales. Ang laki daw nun, Ate Christy. Napakalawak. At ano yun, nakapakil yun nung mabili ni Bea. Kumbaga, ang nagtrabaho doon at nagpaganda ay ang kanyang dakilang ina, Mami Mary Ann at ang stepdad niya. Yes. At nagulantang pa mga tao kasi sa kabila ng pandemya, after ng election, ito ka, nagbablog ka na, nakabili ka ng ari-ari mo sa Eh kasi marunong siyang humawak ng pera. At kumikita na sila ngayon dahil sa, alam mo na, mango trees. May bebenta ngayon. May mga gulayan pa siya. May pataniman ng iba't ibang vegetable. May mga gulay. Aba naman, sabi nga natin yung libangan mo, i-translate mo sa pagkita. Yun ang tama. Pero alam mo, nakakatuwa na si Bea, inuna niya talaga yung kinabukasan. Ay, eto, totoo to. Lahat ng meron siya ngayon, pinagpaguran niya, pinaghirapan niya, pinangarap niya, hanggang sa mapasa kamay na niya. Wala na. Bea Alonzo, nakita mo naman, namimili na lang ngayon ng gamit para sa kanyang bagong apartment sa Sa Madrid, Spain ito. At kinukumpleto niya ang lahat ng mga kagamitan doon sa kanyang nabiling bahay. Doon talaga niya binili ang mahal-mahal sa Spain, di ba? Grabe. Ang galing niya humawak ng pera. Marunong tumanaw ng utang na loob. Walang stiff neck. Correct. At saka nakita mo naman si Mami Mary Ann, di ba? Yung makikita mo yung pagpapalaki at pakikitungo at mag-usap sila mag-ina, mukhang talagang nagkakaintindihan sila sa lahat ng bagay. Tsaka ang gusto ko kay Bea, walang kayabang-yabang. Gusto pa yun. Sobra. Yung mga salita niya na lagi niyang binabalikan yung napakasimple niyang nakaraan. Kaya saludo tayo kay Bea Alonzo, kay Alden Richards. Yes. Tungkol sa nagdidigma ang panig ni Manay Lolit Solis at Shirley Kwan at Bea Alonzo. Ano ang masasabi mo? Ang masasabi ko lang po dito ay ginagawa lang po na bilang isang manager na si Miss Shirley Kwan ang kanyang trabaho. Bilang pagpuprotekta sa kanyang talent. Napanood ko po ng buong buo yung paglalahad ng sagot ni Tita Shirley tungkol sa halos isang taon na pala na pambubuli ni Manay Lolit kay Bea Alonzo sa kanilang interpretasyon. Una, masyado nang may edad si Bea Alonzo para kay Alden Richards bilang magkatambal sa stand-up PH ng GMA7. Ikalawa, matanda na si Bea kumpara sa kanyang mga kaidaran. Ikatlo, power player itong si Bea Alonzo. At ikaapat, sinaktan siya ng todo-todo dahil po dun sa hindi nila pagkasama sa press con ng Beauty Derm na produkto po na ini-endorso ni Bea Alonzo. Ito naman ang stand ko. Ako kahit titigan ko ng isang oras ang mukha ni Bea Alonzo, wala akong nakikitang pileges. At ilang ulit ko matitigan sina Alden Richards at Bea Alonzo at napapanood ko naman ang Startup PH ng GMA7. Wala akong nakikitang napakalaking agwat ng kanilang edad. Dapat lang silang pagparehahin. Kumbaga, solido, maganda. Bagay. Nararapat, bagay. Opo, Okay. opo. Pero alam mo, merong isang suntok sa dibdib na tumama sa akin. Nung press con ni Bea para sa GMA7, birthday press con yata ito sa startup, may nagtanong sa kanya, anong reaction mo sa mga pambubuli sa'yo at bira ni Lolit Solis? Ang sagot niya, hindi po ako naapektuhan. I don't read naman kasi. Pero nakakarating po sa akin. Meron ulit na nagtanong, susob doon sa unang tanong, may sakit na nga siya pero binubuli ka pa rin at binibira ka. Sabi niya, ito yung talagang totoo man o hindi, sincero man o pabalat bunga lang, sumuntok sa akin. All the more, I will not answer. May sakit pala siya. I wish her well. Diba? Diba? Kaninong puso ang di madudurog? Totoo naman. Doon sa sinabi ni Bea Alonzo, nung palang kasagsagan ng pagbira ni Manay Lolit Solis kay Bea Alonzo, nag-aalala ang kanyang mga abogado. Iniipon na pala noon ng mga abogado ni Bea Alonzo yung mga araw-araw na pitik-bira sa kanya ni Manay Lolit. Ang mga ebidensya, grabe talaga, pieces of evidence na sapat para makapagdemanda sila ng dalawang bagay. Libel, dahil nababasa nila, cyber libel na lumalabas sa mga social media. Diba? Handa naman pala. Ngayon, ito po ang nangyari. Kinausap po si Bea Alonzo ng kanyang mga abogado, pati si Mami Mary Ann, ang kanyang dakilang nanay. Ano napag-usapan natin, Christy? Ang sabi nila, it's about time. Hinug na ito. Sobrang dami mo ng pieces of evidence na pwedeng ipanglaban. Alam mo, nag-usap na pala si Bea at si Mami Mary Ann. Hindi sila sasagot, hindi sila kikibo. At ang sinabi ni Bea sa kanyang mga abogado, wag na lang po. Hindi po kami magdedemanda. Nag-usap na po kami ng mami ko. At sinabi din ng kanyang ina, hindi po kami magdedemanda. Wala kaming kakasuhan. Ang gablo naman. Ibig sabihin, hindi bengador. O sinabi niya, all the more, I will never talk back. Sabi niya gano'n, I wish her well. Dahil nalaman nga niya na mayroong sakit at nagpapadialysis si Manay Lolit. Di ba naman, kaninong puso naman ang hindi naman na madudunggol ng ganong klaseng kabutihan. Kudos ay para kay Bea. Napaganda ng pananaw niya dito sa pangyayaring ito. Alam niyo po, mga kachika, hanggang ngayon po ay kami hindi pa rin napapahinga sa pagpuri kay Bea Alonzo dahil sa kanyang inakto nitong mga nakaraang buwan na talaga pong pupwede natin siyang sabihin na magandang ehemplo ng kanyang mga kapwa-artista at ng mga kabataan.
kabataan. Alam mo, ang dami talagang nananalo sa pananahimik, ano? At saka ito po, napakamalinaw po nito. Sa isang panahon na talaga inuulaol siya ng maraming problema, paninira, lahat-lahat na. Patuloy po ang pagdating ng pag-i-endorso niya ng iba't ibang produkto. Hindi po talaga tumanggi ang mga ahensya. Siya pa rin ang kinukuha kay Tita Shirley Kwan. Correct. At saka ito lang ang tingin ko na yan, talagang lubusang masaya si Bea Alonso na. Kasi alam mo kung bakit, yung mga negatibo, hinahayaan niya. Kasi kung ikaw mismo sa sarili, hindi ka masaya, papatulan mo yan eh. Kung may pangit ka mabasa, marinig, patol ka. Kasi Pag naging sensitibo ka. Oo. Ngayon, kung bitter ka, papatulan mo talaga yun. Talaga magbibigay ka dyan ng panahon. Pero kung maligaya ang puso mo, masaya ka sa piling ng mga nagmamahal sa'yo, ang lahat ay baliwala. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.